Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaboses and welcome po dito again sa ating YouTube channel. Ngayon po araw mga kaboses, tatalakayin po natin ito. Magandang pag-usapan ito mga kaboses dahil hindi ho matanggap ni Leila de Lima na ang impeachment mga kaboses ay dead on arrival na sa Senado. No, marami pong lumalabas sa social media na dead on arrival na ang Senado. Lalo na po, sinabi rin po ito at pinost po ito ni Attorney Rowena Guanzon, ang Bardagulan Queen na abogada, mga kaboses, no? Attorney Rowena Guanzon, nakilala po sa talagang napakatindi na mga bana dyan sa social media, laban po sa mga Marcoses, no? Mga kaboses. At ngayon, ito po ang sinagot no, ni Leila de Lima, mga kaboses. Basahin po natin ito pong artikulo mula po sa Manila Bulletin, mga kaboses. Ang title po ay Dead on Arrival daw. De Lima says VP Duterte impeachment trial must happen despite the odds, mga kaboses. Ayan. House Prosecution Team member. No, alam naman po natin na prosecution team. Ito si Leila de Lima, mga kaboses. Incoming mamamayang liberal party list representative Leila de Lima refuses to abandon the impeachment process against Vice President Sara Duterte amid speculation that it is dead on arrival once it reaches the Senate. De Lima gave this rather defiant message on Thursday night amid the popular belief that Vice President Duterte gained additional allies in the Senate after the midterm elections. And more senator allies for Duterte mean that the chances for De Lima et al. To get a conviction are slim. Ito, mga kabos, magandang pag-usapan ito kasi alam po natin yung naging epekto po ng election, di ba? Ngayon po mga kaboses, yun po mga nanalo from the Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kagaya po nila Ping Lacson, Senator Soto, mga kaboses, ay vocal na po ngayon eh. After election mga kaboses, na papansin natin, very vocal sila no, laban sa administrasyong Marcos, mga kaboses. At lalo na po no, doon po sa questionabling 2025 national budget, mga kaboses. At gusto nilang yun ang tutukan ngayon ng ating gobyerno. Dahil ayon po kay Ping Lacson, yun po ay most corrupt no, na budget 2025 at lalo na po sinabi rin po ni Tito Soto, mga kaboses, na illegal ang 2025 national budget. Hindi po natin yan naririnig during the campaign period kasi nandun po sila sa poder ni Marcos Jr., mga kaboses. At ngayon lang po natin yan naririnig after the election. Nagpapakita po sila ng mga senyales na talagang hindi na po sila o hindi na po nila gusto na makipag-alyansa pa kay Marcos after election, mga kabos. Mismong si Ping Lacson, alam niya yung naging epekto, mga kaboses, ng eleksyon, kung bakit talagang bumagsak yung rating, mga kaboses, ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dahil po nang una dito sa impeachment na ito ay Vice President Sara Duterte at pangalawa yung pagkaka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kaboses, dalawa na po yan, ang mga posible po na makukuha ni VP Sara, yung kailangan lang po na numbers ng votes for Senate, mga kaboses, sa acquittal ay 9 lang po, no? 9 votes lang po, mga kaboses, ang kailangan ni VP Sara na boto sa mga senador para po siya ay ma-acquit. At 16 naman po for conviction, mga kaboses. Ibig sabihin, kung 9 pataas, acquit po si VP Sara. Kung 16 pataas, mga kabos, ay convicted po si Vice President Sara Duterte. Imagine 9 senators lang. Mga kabos, yung kailangan. Andun na po yung di ba? Mga Duterte allies, Senator Bongo, Bong Revilla, mga kaboses, no? Andun pa magkapatid na ehersito, di ba? Si JV at si ito pong si Jinggoy, mga kaboses, di ba? Nandun rin ang magkapatid na Villar, no? Si Mark Villar at si ito pong si Camille, mga kaboses. Andun po si Senator Aimee Marcos. If ever po mga kaboses, magkapatid na Cayetano, andun rin po, mga kaboses, mga posibleng for acquittal sa Senate. Kaya po, no, lumabas po ito ngayon, mga kaboses. Ito pong kasi post ni Attorney Rowena Guanzon, sinabi niyang dead on arrival, mga kaboses. Kaya medyo nairita no si mga kaboses, si Leila de Lima na isa pong prosecutor na talaga naman pong
napaka-excited, no? Mga kaboses, sa isa sa gawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At mukhang, 'di ba? Nalungkot sila nung inanunsyo po ni Chis Escudero na i-postpone yun pong pagbasa no, ng mga articles of impeachment, na pa-present po ng articles of impeachment. Ngayon po sanang June 2, mga kaboses. Ngunit nagbago po ang isip ng Senado at mukhang nagpapakita rin ng sinyalis itong Senado, mga kaboses, na talagang hindi priority itong impeachment trial, no, laban kay Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Kasi unahin nila yung mga legislative agendas nila, di ba? Kaysa daw doon sa impeachment trial, no? Ang excited lang naman talaga diyan yung mga di ba, prosecution team. Mga kaboses, na itinalaga ni Romualdez, no? Ito pong si Laila de Lima, si Nachil Jokno, mga kaboses, at marami pa pong iba, no? Talagang nasaktan sila sa action ngayon ng Senado, but they have to respect, no? Kasi alam ng Senate kung ano ang gagawin nila. Mga kaboses, alam ni Chis Escudero yan kung ano yung pwedeng gawin nila. So na-postpone sa June, mga kaboses, sa June 11, no? Ang ito pong pagsisimula ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Doon pa lang nasaktan na sila at mga kaboses, at isa rin yung sinyales posible, no, na magiging rason, no, na talagang hindi gusto, no, ng majority ng Senate yung action na yan, mga kaboses, lalo na sa impeachment trial, no? Continue tayo sa pagbasa, mga kaboses. Ito po, may mga bagong bulong na hindi raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw, kulang sa boto, tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Ayon po yan kay de Lima. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran nito dahil sa takot o kalkulasyon? No, mga kaboses. Kasi alam po natin kung ano yung magiging consequence kung talagang ipupush itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, no? Mga kaboses, kasi nakita na nila yun pong epekto noon pong eleksyon, mga kaboses. At do you think talagang may mga magpupush pa talaga diyan? Mga boss, hindi naman siguro, matatakot naman siguro sila talaga, no, sa boses ng mamamayan. Mga kabos, mayorya po ng mga mamamayan, no, mga kaboses. Basahin rin po natin ito pong post, no, ni Rowena Guanzon. Wala ng panahon ng impeachment, din on arrival. Imagine, nilagay lang sa alanganin ang mga congressman sa pagboto sa last day ng session, mga kaboses. Kasi nagmamadali yung House of Representatives noon, mga kaboses. At ini-question ngayon ng mga tao kung bakit talaga nagmamadali sila, no? Mga kaboses, bakit excited talaga sila sa ganito? Hindi po sila naging excited sa mga gagawin nila na sa ikabubuti po ng bayan. Excited po sila sa pagpapatalsik ng kontra po nila sa politika, mga kaboses, di ba? So, ito ang nangyayari ngayon. Medyo natatakot talaga ang Senado, mga kabos. Medyo meron talagang pagiging atrasado kasi pabago-bago ng date, mga kaboses. Ano bang implikasyon nito, di ba? Mga kaboses, mukhang atrasado talaga ang puwersa ng Senado. Kasi nakikita na siguro nila, sa akin lang po ito, opinion ko lang po ito, mga boses, nakikita po talaga siguro nila na wala na talagang pag-asa, no? Kung i-push pa yan, acquit naman talaga si VP Sara, no, mga kaboses. At syempre, magdadalawang isip sila. Unang-una dahil sa epekto noong nakarang eleksyon, baka madamay ang kanilang political career, if ever. Habang buhay na yan, dadalhin ng taong bayan, mga kaboses, kapag na-impeach si VP Sara, hindi po yan makakalimutan. Nakapatik po yan sa kasaysayan, no? At kung yan po ay mangyari, talagang hindi po malilimutan yung mga pangalan ng mga senador na nagpa-convict kay VP Sara Duterte. Kasi alam naman po natin, no, kung gaano pa po karami ito pong supporters, no, ng mga Duterte.
mga kaboses. At kagaya po nito, no? Kahit si Attorney Rowena Guanzon, mga kaboses, naging vocal po ngayon sa mga Marcoses, no? Unang-una, nagparinig siya, mga kaboses, na pwede siya maging spokesperson ni Vice President Sara Duterte kasi meron ng spokesperson doon sa House of Representative, meron din pong spokesperson sa Presidente, handa po siya makipagbardagulan para kay VP Sara. Although, kakamping siya, mga kaboses, no? But hindi po siya sumama doon po sa Liberal Party, mga kaboses, na sumapi na po ngayon sa puwersa po nila Romualdez, mga kaboses. Yun pa, isa pa, mga kaboses, bakit kaya nangyari yon, mga kaboses? Wala nang ibang oposisyon dyan sa gobyerno, sumapi pa ang lahat na expected sana natin, na ine-expect natin, na magiging palaging oposisyon, mga kaboses, laban sa katiwalian. No? So, ito, maganda ito, mga kaboses, na abangan natin kasi for next episode natin, mga kaboses, abangan nyo po kasi tatalakayin po natin. Meron po tayong nakuhang information na baka si Attorney Rowena Guanzon magiging isa sa lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Mga kaboses, maganda yan, no? Baka magbardagulan talaga. Kasi ang talino ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabos. Alam niya po ang pasikot-sikot, dating commissioner po yan at dating mayor, mga kaboses, napakabata pa niyan, pumasok na yan sa politika. Alam na alam po yan ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabos. Kayo po, ano po yung reaction po ninyo? Opinion regarding po dito kasi mukhang nasaktan talaga si Laila de Lima, mga kaboses, no? Sa action ng Senado at sa mga espekulasyon ngayon na dead on arrival na talaga ang ito pong impeachment, no? Hindi pa po nasisimulan ay knockout na, mga kaboses. So kayo, ano po yung reaction po ninyo, opinion session regarding po sa tinapag-usapan ngayong araw, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi, mga kaboses. God bless po and bye-bye, mga kaboses.